Umapaw na ang Lamesa Dam at dahil dyan, inabisuhan ng lumikas sa mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, meron na bang lumilikas dyan? Kasalukuyang nasa gilid ako ng Tulyahan River dito sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. At kahit nga lagpas spilling level na ang Lamesa Dam na konektado sa ilog na nasa aking likod, nanatili pa rin ang ilang residente sa kanilang mga bahay-bahay. Naganda na ang ilang pamilyang nakatira malapit sa Tulyahan River. Nasa spilling level na kasi ang Lamesa Dam matapos umabot sa 80.18 meters ang water level ito kaninang pasado alas 5 ng hapon. Ang umaapaw na tubig nito diretso sa ilog. Sa kabila ng pagbaha, mas gusto raw ng ilang residente na manatili sa kanilang bahay. Nahihirapan daw kasi sila sa pabalik-balik na evacuation center. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente. Sanay naman kami sa magnanakaw, ma'am. Ang bahay namin, ayan lang. Pag ano namin, ma'am, wala na yung gamit namin. Tiis kami, ma'am. Ay, wala mong gagawa, ma'am. Isa sa nakikitang dahilan kung bakit mabilis umakyat ang tubig sa kanilang mga tahanan ay dahil hindi pa raw tapos ang retaining wall sa lugar. Pero hindi pa raw ipanapaliwanag sa kanila kung bakit. Sa kabila niyan, hindi naman nagkulang ang mga barangay official na paalalahanan ang mga nakatira sa low-lying areas. Narito ang bahagi ng kanilang mga pahayag. Nagbibigay ng abiso sa mga residente na malapit sa Tulyahan River na hanggat maaari bago tumaas po ang ilog o ang tubig, kailangan nilang mag-evacuate na. Huwag na po na nilang antay na abutan sila ng mataas na tubig. Inabot din hanggang bewang ang mga bus sa mga mababang lugar sa Quezon City. Partikular na mga mananinirahan malapit sa creek, kaya may ilang nag-evacuate na. Hindi rin naiwasan ng ilang residente na sisihin ng mga palpak o manong flood control projects. Samantala, natapos ng storm water detention basins at ang paglalagay ng flap gates sa mga outfall o labas ng tubig sa mga flood-prone areas ng lungsod. Kabilang dyan ang detention basin sa covered courts ng Barangay Santa Monica at Barangay Tandang Sora, habang ang mga detention basin sa ilan ng Giaranete Avenue ay patuloy pang ginagawa. Sa pamamagitan niyan, makakatulong ito upang mabawasan ang pagbabaha sa lugar. Julius, kahit nga umapaw na, o hindi pa umaapaw, kahit nga yung spilling level ng Lamesa Dam na konektado sa ilog na ito, pinili nga ng ilang residente na manatili sa kanilang mga tahanan. Kanina nga, bago tayo tumayo dito, mayroong nagvi-video okay dito at mayroong mga nakatambay na kabataan. Sa ngayon, Julius, bumubuhos na naman ang ulan, malakas siya ngayon. Kanina, tumigil to, bahagya tong tumigil, at kaya naging kampante rin yung ilang mga residente. Kanina, pumunta rin tayo sa Barangay Hall at nakausap natin yung executive officer ng barangay na nangangasiwa doon sa evacuation center. Nabanggit niya sa atin na simula Biyernes pa na natili yung ilang bakwit doon, pero itong hapon lang din umuwi na sila sa kanilang tahanan. As of 7 p.m., wala pa tayo nababalitaan na bumalik sa evacuation center. At ngayon, itong likod ko, ito yung Tulyahan River, no? Kanina mga hapon, actually 3 p.m., no? Nakita natin na hindi naman ganyan kataas yung level ng tubig. So, umangat siya ng siguro mga ilang dipa lang din. Pero yung mga residente dito ay parang sanay na dahil alam nila kung kailan sila lilikas. Julius? Alexis, linawin ko lang, no? So, hindi pa umaapaw yung tubig. Nasa spilling level, parang almost, no, na umapaw. Tama ba? Julius, yung Lamesa Dam, lumagpas na sa spilling level, nasa 80.18 na siya as of 5 p.m. So, ang spilling level talaga nito ay 80.15. Ang hindi pa umaapaw ngayon, ang ilog na nasa likod ko, kung saan maapektuhan sigurado ang mga residenteng nasa paligid dito. Kahapon nga, Julius, kwento rin ng ilang residente dito na umapaw to hanggang dun sa paanan ng kanilang mga kabahayan. Kaya medyo maganda daw yung level ng tubig dito dahil hindi pa nga umaapaw dito kahit dito sa semento na merong hindi pa nagagawang retaining wall. Julius? Yeah, maraming salamat sa paglilinaw, Mobile Journal Alexis Ebue. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.